Okay, mag-solve na tayo ng sample problem natin regarding lesson number 5, soil classification, but this time for our sample problem number 1, USDA classification muna ang gagamitin natin. So, sabi dito guys, a soil has the following size distribution. So, meron siyang gravel na 20%, sand na 10%, silt na 30%, and then we have clay na 40%. So, ang sabi dito, ang required sa atin, we need to classify the soil according to USDA textural classification. Now, di ba ang sabi natin, ang kailangan muna natin gawin is i-check if there is a presence of gravel. Since kung titignan natin, meron tayong presence of gravel, basically, hindi natin siya pwede agad directly i-plot natin dito yung percent ng sand, percent ng silt, at saka percent ng clay since meron nga tayong gravel. So, ang kailangan natin gawin is kunin natin yung modified percentage ng sand, silt, at saka ng clay. Now, for our solution, right, so kunin muna for example yung modified percentage ng silt kasi nga kailangan natin i-consider yung gravel since meron nga tayong gravel. So, anong formula natin? So, yung given percentage ng silt all over 100% minus yung given percentage ng gravel. So, substitute natin. So, ang percentage ng silt na binigay ay 30%. Tama ba? All over 100 minus ano yung given percentage ng gravel? We have 20%. So, 20. And then, tsaka mo na lang siya i-times ng 100. So, by calculation na makukuha mo ay 37.5%. So, yun na yun guys. No? Next, kunin natin yung modified percentage ng sand. Alright. So, ng formula natin, yung given percentage ng sand all over 100 minus yung given percentage ng gravel. Ano nga, ang given percentage ng sand, we have 10%. Yun. So, we have 10 all over 100 minus 20. Guys, 20 ito ha, baka namali ka ng tingin. So, times na lang again ng 100% equal to 12.5% by calculation. No? So, paano na lang guys, baka may mapansin kayong error. No? Correct na lang natin. Next, kunin natin yung modified percentage last ng ating clay. Yan na equal sa given percentage ng clay all over 100 minus yung given percentage ng gravel. Ba, ang nangyayari lang naman, napapalitan lang yung numerator. No? Kung silt, sand, at clay, palitan mo lang sila ng given percentage ng silt, sand, and clay. And then, times mo sa 100, so makukuha mo na yung percentage. So, this is, ilan ang given percentage ng clay? We have 40 all over 100 minus 20. Times mo lang again ng 100 equal to 50%. Now, kung titingnan mo, dapat pag na-consider mo na ang gravel natin, no? Kung merong gravel, na pag after consideration natin, after natin i-consider yung gravel, so dapat yung total modified percentage ng silt, sand, at saka clay ay 100%. Now, kung titingnan mo, 37.5 plus 12.5 ay 50 plus 50. So, dapat 100%, no? Ayan. So, kaya sabi ko sa inyo guys, pagka may gravel, hindi mo directly pwedeng i-plot dito, ha? Alright. So, yun. And then after nyan, di ba sabi doon, after natin makuha o ma-check kung may gravel, we need to consider the modified percentage of sand, silt, and clay. And then, tsaka na tayo magpa-plot sa ating USDA classification chart. So, paano ba yan? For example, silt. Binigyan tayo ng silt. Ilan ba yung silt? Ang percentage ng silt ay 37.5. So, ang 37.5, kasi ito yung 0 eh. Kasi ito yung 100. So, ang silt ay 37.5. So, parang ito yung kalahati. Kasi ito yung kalahati ng kalahati. So, parang andyan, somewhere andyan yung ating 37.5 na percentage ng silt. So, ganun lang guys. Project mo lang siya. Extend mo lang, ano? Excuse me. Next, ano naman yung given percent? Okay na muna yun guys. Extend mo lang siya. Next, ano naman yung modified percentage ng sand natin? So, binigyan tayo ng sand na ilan?
12.5. So again, ito yung 0, ito yung 10. So parang, kasi ito yung ano eh, ito yung kalahati nila which is 15 eh. And then, parang mga nasa around dito siguro yan. No? Pwede na yun guys. Tensiometer lang to. Ayan. Ayan. Pwede na yan. Extend mo lang. Next. Pwede natin kulay. Ayan. Pwede na yan. Next. Modified percentage ng clay which is 50%. Now, ito lang naman yun. Clay. Ito yung clay eh. So, ito yun. So, horizontal siya guys. Ayan. Parang ayaw Teka. Ayan. So, kung titingnan mo, nagtama siya somewhere here. So, basically, yun na yun. Diba? Kung saan siya tumama, kung saan nag-meet, kung saan yung point of intersection ng tatlo, yun na yung ating soil classification. So, natin i-conclude na ang classification ng soil natin for sample problem number 1, considering USDA classification chart ay clay. The soil is, so take note mo lang na ito ay gravel. Meron siyang gravel. So basically, gravelly clay siya guys. Yun na yun guys. Yun. So, yan lang guys. Ganun lang siya.